Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 6, talata 44 hanggang 51. Sinabi ni Jesus, "Walang makalalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Ngayon ay panahon pa rin ng Paskwa ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya sa ebanghelyong ito ay iniulit ni Jesus ang pangako. Nadadalin tayo ng Diyos sa Kanya, at kapag atin ang nakatagpo si Jesucristo, ibinibigay niya ang pangako na tayong lahat ay bubuhayin sa huling araw. Mahalagang mabuting balita para sa ating lahat, sapagkat ang kamatayan ay nag-aalis ng kahulugan sa ating buhay. Maraming ang tao ang nagsasabi, kung mamamatay lamang ako, at pagkatapos ng kamatayan ay wala na, gagawin ko na ang gusto kong gawin sa daigdig na ito. Hindi na mahalaga kung ano ang mabuti o masama. Hindi na rin importante kung ang gagawin ko ay kasalanan ba o kabutihan. Ang mahalaga, sa mga araw at taon o mga natitirang panahon ng aking buhay sa daigdig na ito, ako ay kakain, ako ay iinom, at ako ay magsasaya. Kung wala ng buhay sa kabila, ang tao ay mabubuhay lamang sa kanyang sarili sa daigdig na ito. Ngunit sinabi ni Jesucristo, ang taong ipinagtatanggol ang kanyang sariling buhay o nabubuhay lamang para sa sariling kapakanan at kaligayahan, doon nawawala ang kanyang buhay. Ngunit ang taong walang eskatolohikal na pananaw o ang isang taong hindi naniniwala na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan o ang tinatawag na buhay na walang hanggan, ito ang isang taong mabubuhay lamang para sa kanyang sarili. Ngunit sinabi ni Jesucristo rin sa ebanghelyo, ang taong nawawalan ng buhay sa daigdig na ito dahil sa ating Panginoong Hesus sa pagsunod sa Kanya, ang siyang makakatagpo niyon. Sapagkat ang taong nagbibigay ng kanyang sariling buhay sa daigdig na ito ay isang taong may pananampalataya at may mata na nakatuon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga bagamat araw-araw niyang itinatakwil ang sarili at ibinibigay ang buhay sa Diyos at sa kapwa sa daigdig na ito, hindi siya nawawalan. Sapagkat ngayon pa lamang sa lupang ibabaw ay nararanasan niya na ang buhay na walang hanggan. Kaya nga paulit-ulit man, bawat sandali, bawat oras, bawat araw, bawat panahon, ang taong ito ay nag-aalay ng buhay, hindi siya nawawalan. At ang gantimpala, pagkatapos ng buhay na ito, sabi ni Jesus, bubuhayin ko siya sa huling araw. Sapagkat ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. Ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. At ito ang mabuting balita. Noong ibinigay ni Jesucristo ang kanyang katawan sa krus, tumanggap ang sangkatauhan ng buhay na walang hanggan. At si Jesucristo ang nakapako sa krus, ang tinapay na bumaba mula sa langit. At kung siya ang tatanggapin ng tao, bubukas sa tao ang isang paningin na makalangit, na ang buhay ay hindi lamang ang buhay sa daigdig na ito. Ang buhay sa daigdig na ito ay isa lamang paglalakbay, isa lamang tulay, isang pintuan patungo sa walang hanggang buhay kasama ang Panginoon. Kaya ating tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Tanggapin ang kanyang katawan.
sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, kung saan ibinibigay ni Jesus ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Ito ang magbibigay sa atin ng lakas upang itakwil ang buhay sa daigdig na ito at huwag mabuhay lamang sa sariling kapakanan at kaligayahan. Kung hindi dahil sa buhay na ipinagkakaloob sa atin ni Jesus, kaya nating mamatay sa sarili kung paanong namatay si Jesus sa kanyang sarili para tayo ay iligtas. At ito ang susi upang magkaroon ng totoong kahulugan ang paglalakbay sa mundong ibabaw. Ang buhay na ating hinaharap sa araw-araw ay magkakaroon ng kahulugan. Hindi siya mawawala na parang hangin, sapagkat ang bawat sandali, bawat araw, bawat panahon na ating iaalay para sa Diyos at para sa ating kapwa ay nakasulat sa kalangitan. Ito ang susi upang tayo ay magkaroon ng puwang sa silid na inihanda ng Panginoon doon sa tahanang walang hanggan. Tanggapin natin si Jesus upang mabuksan ang ating mga mata na ang buhay ay hindi lamang ang mga kaunting taon na mabibilang sa ating mga kamay sa daigdig na ito. Ang buhay na gusto ng Panginoon na para sa atin ay ang buhay na hindi matatapos, ang buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.